So good day sa inyo mga bossing. So for today's video ay mag-actual test tayo sa unit natin on the Click 125. So ito na yung diagnostic tools natin. M100 Pro na M-Diag. So dito, install muna natin to. Then itong para sa Honda na 4-pin pang click. Same sila ng ang katulad niyan. Pasok mo yung butas para mag-fit siya sa loob. Tapos saka mo ipapasok yung nut para hindi siya mag-kalas. Yung idudugtong natin, ito, diba nadugtong na natin dito yung female niya. Then itong male, salpak naman natin dito sa cable mismo na i-connect natin sa unit yung pang Honda or Yamaha. Ito yung cable natin, main test cable natin. So gaganyan mo lang siya. Kung saan nakalagay yung clip niya sa taas, tulad nito, doon mo lang din ipapasok yung lock nito. Doon lang din ipapasok yung lock. Yan. So yun na mga boss. So bali na connect na natin yung diagnostic tools. Connected na siya dito. Ayan. Then connected na dito yung 4-pin na para sa Honda. So nangyayari, di ba nakakonect na to? Dapat automatic mag-a-appear na sa screen yung display ng diagnostic tools natin. Kaso nga lang, hindi siya nag-a-appear. Ngayon, sa iba kasi nakikita kong reviews, automatic mag-a-appear siya dito once na i-connect mo na yung 4-pin para sa Honda. Kahit hindi nakabukas yung engine. Ngayon, nag-troubleshoot ako, tsaka nagtanong-tanong din ako sa seller. Buti na lang, binigyan niya ako ng information para dito. Sabi sa akin, i-connect ko daw to. Kasi may mga motorcycle engine daw talaga na hindi siya appropriate para dito sa diagnostic tools. Yung iba plug and play lang talaga. Itong sa akin, kailangan daw ng voltahe mula sa battery para magkaroon ng display dito sa screen sa diagnostic tools. So, connect lang natin to. Connect lang natin yan, yung jack na yan. Tapos ito, para sa negative. Tapos ito, para sa positive. So, connected na siya mga boss. Kaya kung makikita nyo, ayan na, boom. Nag-appear na yung screen. So, kahit hindi nakabukas yung engine, meron na siyang display sa screen. So, diagnosis lang tayo. So, module test muna tayo. So, ito yung version niya. Pinaka-latest version. Version 22.75. So, pagkabili ko, tinanong ko agad yung seller kung updated ba yung software nila. Updated daw. So, bago i-release yan o ibenta sa inyo, automatic yan updated na siya ng latest version. Tapos, skip lang tayo dito. So, check muna natin battery test. Ayan, nag-reading siya. So, okay naman yung reading niya mga boss. Skip lang natin yan. Dito tayo sa diagnosis. So, dahil Honda tayo, punta tayo sa Honda. Para hindi na tayo mahirapan, autoscan tayo ng model ng engine. So, try natin buksan yung engine. Ayan na, lumabas na. So, buksan nyo muna yung engine para makita nyo o ma-detect nyo yung model engine nyo.
Try natin. Mamaya nga tayo mag-live data. Isi information. Software version. Yun na yung software version. Skip. Fault code. No trouble fault code. So wala siya mga trouble codes mga boss. Pwede kayo mag-reset mga boss. So, live data muna tayo. So, dito, sa information dito mga boss, ito yung tinatawag na static data. Or yung, ibig sabihin ng static data, yun yung information about engine na kung saan time to time nagbabago yung information niya. Mga dynamic data naman, yun yung information naman ng engine na hindi mo na siya mababago. Kunyari, yung model ng engine, mga ganun. Ito yung static data, ito yung mga RPM, sensors, ganun. Kasi every time yung nagbabago-bago yan. Engine speed. So, buksan natin yung engine. Buksan natin. Ayan. So, medyo mababa siya, no? Nag-1.4 pa siya. So, adjust lang tayo ng konti. 1.6 plus minus. Nasa 1.5 to 1.7 dapat yung average niya. Sensor. So mamaya na tayo mag-a-adjust ng minor o ng engine speed kapag uminit na siya ng mga 60 degrees. Ayan, ano pa lang 54 pa lang. Mamaya mga 60 degrees doon na tayo mag-a-adjust ng minor. So mababa pa rin. Dapat mga 1.5. Yung 1.6 tayo mga boss, 1.6. Isang ikot pa. Yan, mga okay na yung ganyan mga boss. 1.6 1.5, 1.6 okay na yan, goods na yan. So makikita rin natin dito yung throttle position ng sensor. Normal naman yung voltahe nya. ECT sensor. Ito 14 injector. Spark advance 13. Wala siyang remap mga boss, reset lang. Configuration, break fault code, store codes, no store codes, no trouble code, current fault code. So ito yung mga diagnostic trouble codes na pwede niyang mabasa. So screenshot nyo na lang. Ayan. Basta madami, nasa 100 plus. So madami din siya mga trouble codes na pwedeng mabasa. Yan nga lang, pag nasa live data ka, parang ano lang, pili lang o konti lang yung nasa live data. Puro sensor lang. Parang wala siyang idle speed controller ata na pwede mong i-adjust.
Di ko lang alam dito sa Yamaha. Sa Honda wala eh. Alis ka natin. Pagdarin natin yung makina. Alis ka natin. Kunyari magpapalit kayo ng ng pipe o mga aftermarket na pipe, wala kasi siyang remap eh. Bale, magpo-configuration ka na lang, tapos ECM reset ka na lang kaysa mag jumper ka pa dun sa kabila ng dalawang pin. Dito pwede mo na siyang ECM reset basta nasa configuration siya. ECU information nandiyan din, pero sa live data ito lang yung nare-read niya. 3, 6, 7, 8. About sa spark plug lang yung advance niya na pagbuga ng spark. Sa injector yung pagbuga niya ng gasolina, yung voltahe ng battery, engine coolant temperature sensor, yung temperature niya, yung voltahe niya, yung throttle position sensor, yung angle niya, tapos yung voltahe niya, tapos engine speed. Yun lang. Hindi ko makita dito kung nasaan yung para sa ISC. Kunyari mag-adjust ka ng baka ito na ata yung engine speed sa ISC. Hindi ko lang alam kung para sa mga Yamaha. Siyempre mag-adjust ka ng idle speed kasi ito RPM to eh, engine speed. Bakit? Parang pareho lang naman yan. ISC tsaka engine speed. So yun lang mga boss. Papraktisin ko muna to. Iksit-iksit lang. Kung gusto nyo i-reset nga pala yung ECU, ito yung maintenance. Yun lang mga boss. Battery 13.5 goods naman. Diretso naman yung graph nya. Module test. Latest version na tayo. Latest version yan. Settings, language, sound. Yung F1 tsaka F2 mga boss, yan pala yung tinatawag na pang screenshot ng screen dito para may store dito sa images. F1, F2, sabayan nyo lang yan. Pag sabayan nyo, then makikita nyo na kagad dito sa images yung mga screenshot nyo. So yun lang mga boss.